So ito na yung mga sisiw natin mga kaibigan. Ayan, 5 heads sila. So kahit gaano kaliit yung itlog, basta fertilize o may similya o nasampahan ng tandang yung ating inahin, ay mapipisa po yan. Ayan, maliliit to mga kaibigan. Malaki lang ng konti sa itlog pugo. Ayan, kung mapapansin nyo sa kamay ko. Hello mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. So ngayong araw, maglilipat tayo ng mga sisiw natin. Dahil mayroon tayong mga newly hatched na native at pato. So sisimulan natin dito sa ating native at dyan sa mga 1 month old natin na pato. So ganito ngayon ginagawa ko, once na may bagong pisa, mag-a-adjust tayo ng mga kulungan para makalaki ng maayos yung ating mga alaga. So samahan nyo ako mga kaibigan para makukuha din kayo ng tips and ideas sa mga ginagawa namin dito sa aming munting backyard. So itong isang nag-iisa nating native rooster dito mga kaibigan, ililipat na natin, ibababa ulit natin doon sa mga kasama niya kasi nga ginamot ko lang yung buntot niya na feather peck. So dito natin ilalagay yung mga pato na yan, yung 5. Tapos iwawalay na rin natin sila. So ihiwalay ko na rin yung inahin. Ilalagay na natin doon sa breeding area para makapag-breed ulit. So ito yung mababakante kaya dyan natin sila ilalagay. Tapos dito naman sa lagayan ng ating mga pato, dito natin ilalagay yung mga native chicken natin na mag-1 month old. So iurong lang natin yan para hindi rin silang malaglag kasi nga may mga screen yan. Tapos dyan natin ilalagay yung newly hatched na native chicken. So ipapakita ko sa inyo mga kaibigan kapag nakapaglipat ako. So ito pala yung newly hatched natin na pato mga kaibigan. So napapansin nyo, 4 lang yung napisa niya. So marami yung itlog pero walang similya. Kasi nga mga kaibigan, trivia nga lang pala ulit. Tuwing mainit ang panahon, bumababa ang fertility rate ng ating mga alaga kahit anong uri yan ng manok, ng pabo o ng pato. Kasi nai-stress sila sa init mga kaibigan. Kahit sa mga game fowls, talagang bumababa ang fertility rate. Last year, nung may mga heritage chickens pa ako mga kaibigan, kahit anong gawing vitamins, kahit anong gawing bigay ng magandang ventilation, talagang mababa ang fertility rate. Kasi hirap yung mga alaga natin dahil sa stress sa init. So kaya kukunti yung napisa dahil nga summertime mga kaibigan. Kaya may mga advice na huwag mag-breed ng sobrang init kasi nga mataas yung temperature. Pati sa incubator naapektuhan yung mga itlog kung may incubator kayo. At isa yon sa dahilan kung bakit hindi lahat ng itlog napipisa kasi karamihan talaga infertile o walang similya. So ipapakita ko rin yung native chicken natin dun sa kabila. So meron siyang nilimliman ng mga 11 eggs pero 5 lang yung napisa. So titignan natin mga kaibigan. So ayan yung naglimlim natin na dumalaga na native mga kaibigan. Ayun yung hindi niya napisa na itlog, 6. So 5 sisiw lang yung lumabas. So kung napapansin nyo yung isang inahin natin na naglimlim, maganda yung hatching rate kasi nga naglimlim siya bago mag-summer. So bago uminit ng husto yung panahon, nakapagpapisa tayo na maganda. So dito, tinamaan rin to ng matinding init kaya hindi masyado maganda yung fertility rate. So tatanggalin ko dyan yung mga sisiw natin kasi nga newly hatch yun, maputik dyan. Kailangan natin silang mailipat sa maayos na lugar para maging maayos yung paglaki nila at hindi sila mamatay. Ayan mga kaibigan, nakapaglipat na tayo. So ayun yung mga sisiw natin, i-adjust na natin sila, pati yung mga bibe o yung mga pato, ayun. So bakante na itong unahan, dito na natin ilalagay yung mga bagong pisa natin na native chicks. So ayan mga kaibigan, nilagay ko na din dyan yung inahin natin na bago. Ayun siya, yung nanay nung 5 nating 1 month old. So ayun yung mga sisiw, kailangan matanggal ko na dyan kasi nga maapakan sila dyan at nagpuputik na. So tatanggalin ko na rin yung mga itlog para pwede pang ilaga yan mga kaibigan. So nagpapasampa na agad yung inahin, indikasyon yun na ready na ulit siya mag-breed. So ito na yung mga sisiw natin mga kaibigan, ayan 5 heads sila. So ito nga pala mga kaibigan, trivia and tip lang ulit sa pag-aalaga ng manok. So meron kasing misconception na kapag piwi egg, pag bagong pangingitlog pala yung ating inahin o dumalaga, syempre sinasabi nila maliit daw yung itlog, posible daw na hindi mapisa. So ganito po yon mga kaibigan. So kahit gaano kaliit yung itlog, basta fertilize o may similya o nasampahan ng tandang yung ating inahin, ay mapipisa po yan. Ayan, maliliit to mga kaibigan. Malaki lang ng konti sa itlog pugo. Ayan kung mapapansin nyo sa kamay ko. So kahit na ganito kaliliit yung itlog niya, may 5 napisa. So ibig sabihin lang yan, fertilize yung 5 na yan. Itong 6, hindi. O walang similya kasi nga gaya ng sabi ko kanina, mainit yung panahon. So stress yung ating mga alaga, stress yung ating mga tandang at inahin. Kaya hindi ganun kaganda yung
similya na naibigay ng tandang sa ating inahin. Basta nasampahan yung inahin nyo na dumalaga, pwede nyong ipapisa yung mga itlog kasi malaki yung chance na fertile yon. So yun yung isang maibibigay ko sa inyong tip na huwag kayong matakot na magpapisa ng mga sobrang liliit na itlog. Basta importante, may tandang kayo, sure ball yan mga kaibigan, may mapipisa dyan. So kagaya tong inahin natin, so first timer to, pero maganda na to sa first timer kasi marunong siya mag-alaga ng sisiw at marunong din siya maglimlim. So sila na muna yung manok natin dito hanggang sa mag 1 month old ulit yung mga sisiw. So malulusog naman mga kaibigan. Medyo maliliit nga lang dahil maliliit yung itlog. Pero normal yan kasi habang tumatagal, pag nakakain sila ng maayos, mabilis din namang lalaki yung mga sisiw natin. Dito pala mga kaibigan sa 9 chicks natin na going 1 month old, winalay ko na rin yung nanay nila, yung inahin. So pato yung ating mga pato doon, ayan, nawalay na yung mga inahin natin. At yung native natin na inahin, hiniwalay ko doon sa malayo sa mga sisiw para hindi niya masyado nakikita. Kasi mas mabilis ma-breed ulit yung inahin kapag naiwalay natin na malayo yung mga sisiw, yung hindi niya nakikita. Kasi kapag nandyan pa rin sa tabi niya, hindi mawawala yung pagka-broody ng ating inahin. So by next week o after 2 weeks siguro, depende. So kagaya nung binreed natin siya dito sa mga sisiw na to, wala pang 1 week mga kaibigan, nagpa-mating na siya doon sa ating rooster. So titignan natin kung magiging same yung kanyang behavior para makahabol pa habang hindi pa masyado tag-ulan. Para makapagpapisa pa tayo ng mga pang December natin na mga pwedeng katayin. Dito pala sa mga pato natin mga kaibigan, hinahanapan ko sila kung saan sila pwede ilagay. Kasi nga wala na tayong available na pwedeng paglagyan. So iniisip ko kung dito na lang muna sila, tatanggalin ko na lang yung mga itlog na hindi napisa doon. So pwede pang peno yon mga kaibigan, pwedeng panglaga. So ipapamigay na lang natin dito sa mga kapitbahay kung sino yung gustong kumain. So dito na lang siguro to, wala pa naman tayong ibang ilalagay dito para safe yung mga sisiw. Kasi kapag nilabas ko dito at nalaglag sila sa mga kulungan, sayang naman kung makain ng predators, kung makain ng aso o ng pusa. Lalo na yung mga uwak mga kaibigan, magagaling na predators yun, talagang dinadagit nila yung mga sisiw na maliliit. So palakihin ko lang muna sila, so may tubigan naman sila dito, ayan. So dyan na lang namin sila pag binibigyan ng pagkain mga kaibigan. Dito pala mga kaibigan sa ating mga red bourbons, hiniwalay ko muna yung barako o yung lalaki kasi i-kondisyon natin sila para maganda yung magiging similya. Ayan, wala pang similya yung itlog na yan, kaya kukunin ko yan, pang prito muna yan. Ayan, maglilinis tayo dito sa kanilang kulungan. So ipapriming natin sila para mapalabas natin yung magandang kondisyon ng mga sisiw. So wala nga tayo napalabas ng summer. Hopefully ngayong tag-ulan, makapasingit tayo na makapagpasisiw sa kanila. So inaayos ko na rin yung incubator mga kaibigan para incubate na lang natin yung mga itlog nila. Hindi na natin papalimliman para siguradong din nila babasagin. So maglilinis muna ako dito. Papalabasin ko muna yung dalawa nating inahin. Ayan mga kaibigan, hanggang dito na lang muna ang ating video for today. Sana nag-enjoy kayo sa ating mga pinakita doon sa ating mga sisiw. So sana nakakuha kayo ng idea kung paano kami maglipat at kung paano kami mag-alaga ng ating mga newly hatched na mga sisiw natin. Sana may nakuha kayong idea mga kaibigan na pwede nyong pagbasihan o pwede nyong gayahin. So kung ano yung applicable sa inyong area, yun yung gawin nyo mga kaibigan. So simple lang naman ang pag-aalaga, wag natin masyado gawing komplikado. Basta maayos at malusog yung ating mga alaga, okay na yon mga kaibigan. So maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating mga silent viewers and subscribers na parating nanonood. Maraming salamat po mga kaibigan. Ingat kayong lahat and God bless us all.